Nabisto kasi. Ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. May free will naman at maraming pera ang mga Duterte para mag-file ng sangkatutak na kaso. Lagi naman nilang ginagawa yan. Pero sa dulo, simple lang ang tanong. May na-violate ba na batas ang members ng Committee on Justice at ang AMLAC sa paglalabas ng report on covert and suspicious transactions? Malinaw ang sagot, wala. Mas malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat ngayong summer, may exemption sa bank secrecy law. At yun ay impeachment cases. Kaya ang advice ko sa kampo ni VP Sara at kay VP Sara, kaysa mag-aksaya ng papel, ng oras, sa kaka-file ng mga kaso, humarap na lang siya sa darating na Miyerkules sa Committee on Justice at doon siya magpaliwanag. Ang problema sa argumento ni Akbayan Representative Percival Sindanya ay parang gusto niyang palabasin na automatic ng legal ang lahat basta may salitang impeachment. Hindi ganun kasimple ang batas, mga kababayan. Una, hindi porke may impeachment proceeding ay pwede nang ilabas basta-basta ang confidential bank transaction report sa publiko. Ang tunay na tanong, may due process ba? May proper authorization ba? At sinunod ba ang limitations ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law? Hindi exemption ang impeachment para gawing political spectacle ang confidential financial records, mga kababayan. Kahit sa impeachment proceedings, may constitutional rights pa rin ang isang tao, kabilang ang right to privacy, due process, at protection laban sa unlawful disclosure. Pangalawa, misleading ang claim na walang violation. Kung totoong walang issue, bakit kailangang ipagtanggol ng todo ang paglalabas ng reports? Hindi trabaho ng House hearing na maging trial by publicity. Ang impeachment ay constitutional process, hindi media demolition job, Percival. Pangatlo, mali ring i-frame na ang pagdulog sa korte ay parang mali o pag-iwas sa accountability. Sa isang constitutional democracy, mga kababayan, ang pagpunta sa korte ay legal remedy, hindi admission of guilt. So, kapag ordinaryong mamamayan ang gumagamit ng korte, tawag nila justice. Pero kapag Duterte ang gumagamit ng legal remedies, bigla itong binabaluktot na para itong hindi na dapat gawin. That is a clear double standard, Percival. At higit sa lahat, hindi dapat minamaliit ang possibility na may abuse of authority o politically motivated disclosure. Ang AMLAC reports, mga kababayan, ay hindi chismis na pwedeng ikalat kapag convenient sa politika. Sensitive financial intelligence documents yan na dapat dumaan sa tamang proseso at safeguards bago ilabas o gamitin sa public proceedings. Kung talagang malakas ang ebidensya, bakit kailangang daanin sa media hype, Percival, at premature disclosures? Sa totoong rule of law, hindi dapat inuuna ang public humiliation bago ang legal determination. Ang simpleng tanong din pabalik, Percival, may kapangyarihan ba ang gobyerno na ilabas publicly ang confidential financial information nang walang malinaw na safeguards at walang financial judicial finding? Iyan ang issue, Percival. Hindi drama, hindi propaganda, kundi constitutional limits ng kapangyarihan ng Estado. Yes, impeachment is a constitutional process. Pero hindi ito ibig sabihin na pwede nang gawing public spectacle ang confidential information para sirain agad ang pangalan ng isang tao bago pa magkaroon ng proper determination. Due process exists for a reason. Hindi ito dekorasyon. Hindi ito dekorasyon lang ng konstitusyon. Proteksyon ito laban sa abuse at trial by publicity. At gaya ng paalala sa Proverbs chapter 18 verse 21, mga kababayan, the tongue has the power of life and death. Ibig sabihin, may bigat at consequence ang bawat salitang ginagamit laban sa kapwa. Hindi porke paulit-ulit mong sinasabi sa media
ay automatic ng totoo. Kapag ang tao nasasanay sa paninira, pagbaluktot ng narrative, at paggamit ng public pressure para husgahan ang iba, eventually, bumabalik din iyon sa credibility, reputation, at character niya mismo. The Bible also warns us, mga kababayan, against false witness and dishonest speech. Sa Proverbs, chapter 12, verse 22, it says there, "The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy." Kaya nga may kasabihan, mga kababayan, ngiwi raw ang bibig kapag sanay kang baluktutin ang tao at ang katotohanan. Hindi ito literal na sumpa, ha? Ang ibig sabihin nito, kapag ang isang tao nasasanay sa deception, manipulation, at pagbaluktot ng facts para sa politika o personal na interest, eventually, mga kababayan, lumalabas iyon sa asal, ugali, at public image niya. The corruption of speech eventually reflects the corruption of character. Percival. At kaya rin sinasabi ng iba sa Bisaya nga pinulungan, mga kababayan, dili ta palabi, mo nang gabagabaan ta, nang hiwi na lang no natong baba, muratag natampalungan o napulo ka panuway. Hindi ito pang iinsulto, ha. Ito ay isang reminder about moral consequences. Even the Bible teaches the principle of you reap what you sow. In Galatians chapter 6 verse 7, kung ang itinatanim ay paninira, selective outrage, at paggamit ng kapangyarihan para ipahiya ang iba, huwag magulat kung eventually babalik din iyon sa reputation at credibility ng taong gumagawa nito. Sa isang tunay na demokrasya, mga kababayan, justice should be based on evidence, due process, and fairness, not propaganda, mockery, or trial by publicity.